Tayo po ay manalangin. Dakilang Panginoon, maraming salamat sa iyong grasya na ibinigay sa amin lahat sa oras na ito upang kami ay magkatipon-tipon sa pagsamba. Maraming salamat, Panginoon, na ang oras na ito, ang pinakadakilang oras at pinakadakilang regalo na mayroon ang bawat isang mananampalataya ay ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na tunay na nire-restora mo po ang aming buhay sa loob ng pagsamba sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang gumagawa sa bawat buhay na mayroong kami. Maraming salamat, Panginoon, na sa oras na ito, tunay na pupuspusin mo po at gagabayan kami ng banal na Espiritu upang ang iyong mensahe ang siya lamang maideklara sa pulpitong ito at ang iyong mensahe, Panginoon, ay tunay na maging kainti-intindi sa bawat isang nakikinig sa oras na ito sa pamamagitan ng karunungan ng banal na Espiritu na siyang nasa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, na tunay na kami ay pinili niyo po upang mapakinggan ang iyong salita at ang salitang ito ang tunay na maging gabay ng bawat buhay na mayroong kami. At ito ang tunay na siyang magdadala sa amin sa tunay na kagustuhan mo po, Panginoon, sa bawat buhay na mayroong kami. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Ngayon po, welcome sa ating Hana Filipino Worship. At ito po ang kauna-unahang pagsamba, worship na gagawin natin sa taong 2026. At wini-welcome po ang bawat isa at nawa tayong lahat ay kahit maiksing mensahe lamang ating mapapakinggan, tayo ay tunay na makatanggap ng grasya na nag-uumhapaw sa pamamagitan ng salita na gustong ipahayag sa atin ng Diyos sa araw na ito. So ang ating pamagat sa araw na ito ay ihanda ang malawak na daan. Ihanda ang malawak na daan. At ang binasa natin ay makikita sa Isayas 62, 6 hanggang 12. Ngayon ay nag-uumpisa na ulit ang bagong taon. At actually, nag-umpisa na po ang bagong taon. Ngayon ay ika-4 na ng Enero. At kung titingnan natin, marami sa atin ang gumagawa ng mga resolusyon, di po ba? Pagkatapos kung magtatapos ang taon at magsisimula ang bagong taon. At iniisip natin na gagawa ko ng resolusyon upang mapabuti ang aking susunod na taon, ang darating na taon. Upang siguro maipamuhay ko ng mabuti ang aking buhay sa darating na taon. Kaya gumagawa ang napakaraming tao ng iba't ibang resolusyon. Gusto nating baguhin ang ganito or baguhin ang ganito, wag nang gawin ang ganito, wag gawin ang ganito o gawin ang mas marami yung ganito na alam natin na makakapagpabuti sa ating bawat buhay. Ngunit kung titingnan natin ang mabuti, ano po ba ang pinakamahalaga na dapat nating ihanda sa buhay na ito sa pagsisimula ng taon? Gusto ko pong tanungin ang bawat isa ng tanong na ito. Ano ang may pinakamataas na halaga? Ano ang may pinakamataas na halaga sa buhay ko? Kung titingnan natin yung tanong, ano ang may pinakamataas na halaga sa buhay ko ngayon? Sa tingin ko po, ma-check natin ang buhay natin kung saan dapat tayo tunay na magsimula. Kasi kung ano ang pinakamahalaga sa buhay ko ngayon, doon ko mailalaan ang lahat ng oras ko sa buhay na ito. Kung pinakamahalaga sa atin ang halimbawa ang pera, sa maraming tao na mahalaga ang pera,
Ang buhay nila ay walang ibang mapaglalaanan kundi ang magparami ng pera. Kung ang buhay natin, ang mahalaga sa buhay natin ay ang ating pamilya, iisipin natin o ilalaan natin ang bawat oras natin sa pag-iisip kung paano ko mapapangalagaan ang aking pamilya o paano ako magiging mabuting tulong o paano ko magiging kapakipakinabang para sa aking pamilya. O kung ang pinakamay mataas na halaga sa buhay ko ay ang aking mga kaibigan, isipin natin sa buong araw, sa buong oras na mayroon tayo, paano ako magiging paano natin matutulungan or paano tayo magiging kagamit-gamit para sa ating mga kaibigan, di ba? Or paano natin sila mapapasaya, paano hindi sila magagalit sa atin. So mga ganong bagay po na dapat nating pag-isipan ng sabi pa nga, masinsinan. Ano ang may pinakamataas na halaga sa buhay ko ngayon? At kung babalikan natin ang ating binasa ngayon, nasa Isaiah 62, 6 hanggang 12. Tayo po ay mag-focus sa ika-10 verse. Sa verse 10, sinabi dito, "Pumasok kayo at dumaan sa mga pintuan. Gumawa kayo ng daan para sa ating kababayang nagsisibalik. Maghanda kayo ng malawak na lansangan. Alisan ninyo ito ng mga bato at maglagay kayo ng mga tanda upang malaman ng mga bansa." Kung titingnan natin ang verse na ito, may nais ipagawa ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. May dapat tayong gawin bilang isang mananampalataya. At kung titingnan natin ang buong verse na binasa natin sa araw na ito, mas maiintindihan natin kung paano natin magagawa ang kagustuhan ng Diyos para sa atin, sa buhay na ito, sa buong taon ng 2026. At pinapanalangin ko po na tunay na mapanghawakan natin ng tama ang kagustuhan ng Diyos, ang plano ng Diyos, ang direksyon ng Diyos para sa ating buhay. At hindi na mailaan natin ang ating buhay sa mga bagay lamang na kagustuhan natin. Pagkat kung titingnan natin, ang kagustuhan ng tao ay laging may limitasyon. At kung darating tayo sa limitasyon na iyon, walang ibang mararamdaman ang tao kundi ang malungkot, mawala ng pag-asa. Pero kung ang tunay na panghahawakan natin ay ang kagustuhan ng Diyos, ano pa man ang mangyari, alam natin, sa binasa natin ngayon, kung babalikan natin ang nasa verse 8 at 9, alam natin na ang mangyayari ay sa kapangyarihan ng Panginoon. Gagawin niya sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ano ba ang pinakamataas dapat na may halaga sa buhay ko? Kung babalikan po natin ang mga napag-uusapan nating mensahe sa buong 2025, sana po ay naintindihan nyo na ang pinakamahalagang bagay dapat sa buhay ko ay ang pagsamba. Ang pagsamba. Ano ba ang kahulugan ng pagsamba? Bakit ba kailangan akong sumamba? Kung titingnan natin sa Genesis 1:27, tayo ay nilalang ayon sa imahe ng Diyos. At ang imaheng ito ng Diyos ay ang Espiritu ng Diyos na nasa atin. At ano ang pinakakahulugan nito? Ang pinakakahulugan ng Espiritu ng Diyos ay nasa tao. Ang tao ay dapat sumamba sa Diyos.
Ang tao na may imahe ng Diyos, na mayroong espiritu ng Diyos, bakit binigay ng Diyos ang kanyang espiritu sa tao? Upang ang tao ay sumamba sa Diyos. At walang ibang kagustuhan ang Diyos para sa buhay ng tao, kundi ang bigyan ng pagsamba at papuri ang kanyang pangalan. Kaya kung titingnan natin, walang ibang dapat na pinakamahalaga sa buhay ng tao, kundi ang pagsamba. Ito dapat ang pinakaunang prioridad ng buhay ng tao, ang sumamba sa Diyos na makapangyarihan, sa Diyos na gumawa ng lahat-lahat, at sa Diyos na tunay na nagbigay sa atin ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Kaya dapat maging resolusyon ng buhay ko sa taong 2026. Ako ay dapat maging isang Kristiyano, mananampalataya na tunay na sumasamba sa Diyos. Kung titingnan natin, ang pagiging Kristiyano ay hindi pagiging mabuting tao. Hindi paggawa ng maganda o pagsabi ng magagandang salita o ano pa man na kaya nating gawin. Hindi iyon ang tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano, naiintindihan mo na ikaw ay ligtas na, kaya ikaw ay mayroon ng imahe ng Diyos na nanumbalik sa buhay mo. Kaya ngayon, ang tangi at pinakamahalagang role o anong Tagalog nun? Gawain na dapat magawa natin sa buhay ko ay ang maging tagapagsamba sa dakilang Diyos. At kaugnay sa ating pamagat sa araw na ito, ihanda ang malawak na daan. Ito ay magagawa lamang ng ating buhay. Ito ay magagawa natin kung ang buhay natin ay nasa loob ng pagsamba. Paano natin maihahanda ang malawak na daan? O bakit kailangan nating ihanda ang malawak na daan? Kung babalikan natin ang binasa natin kanina sa Isaiah 62:10, sabi dito, pumasok kayo at dumaan sa mga pintuan. Gumawa kayo ng daan para sa ating kababayang nagsisibalik. Merong mga taong nagsisibalik. At ano ang ibig sabihin nito? May mga taong hinahanda ang Diyos upang magbalik sa Kanya. At sino ang dapat na manguna o magbukas ng malaking daan upang ang mga taong ito ay makabalik? Walang iba kundi ang mga mananampalataya. Ang mga inihanda ng Diyos. Tayo na mayroong gospel. Tayo na tunay na nakakaintindi kung bakit ako mayroong kaligtasan at bakit ako binigyan ng kaligtasan ng Diyos. Bakit pinili ako ng Diyos upang maligtas ay upang magamit ang buhay ko para sa mga taong inihanda ng Diyos na babalik sa Kanya. At tayo ay inihanda ng Diyos sa loob ng pagsamba upang ihanda ang malawak na daan na siyang tunay na, sabi natin, ang word ay magwi-welcome sa mga taong pabalik sa Diyos, mga inihanda ng Diyos upang makabalik sa Kanya. Sabi dito, maghanda kayo ng malawak na langsangan o malawak na daan. Dapat nating buksan ang malawak na daan upang ang mga babalik ay tunay na makabalik ng matiwasay. 'Di ba? Kung maliit ang daan, 'di ba? Alam natin kung ano mangyayari. Kung napakaraming tao ang magbabalik at napakaliit lamang ng daan, delikado, 'di ba? Pwedeng magkaroon ng stampede o may masasamang mangyari. Alam natin yung ganon. Pero kung napakalawak ng daan na inahahanda natin, lahat ay matiwasay na makakabalik. Meron silang mapayapang puso na makakabalik. At ito ang kagustuhan ng Diyos para sa bawat isa sa atin sa taong ito. At sabi dito, alisan ninyo ito ng mga bato at maglagay kayo ng mga tanda upang malaman ng mga bansa.
Unang-una, ihanda ang sisidlang gagamitin ng Diyos. Ihanda ang sisidlang gagamitin ng Diyos. At sino ang mga sisidlang ito na gagamitin ng Diyos? Walang iba kundi tayo. Tayo, nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay tunay na maging handa. Tayo ay maging mga sisidlan na tunay na magagamit niya upang ang bawat isa na kanyang inilaan upang magbalik ay tunay na makita nila sa atin ano ba ang dapat kong gawin bilang ako ay nagbabalik sa Diyos. Makita nila ng tama paano ko ba dapat gawin ang pagbabalik sa Diyos. Dapat tayo ay maging mga handang sisidlan. Kagaya ng paano tayo dapat maghanda bilang mga sisidlan. Unang-una, dapat ako ay lumabas sa aking sariling pamantayan. Kung titingnan natin ang ating buhay, mayroon tayong mga bagay na ginagawa nating pamantayan sa bawat sitwasyon, sa bawat pangyayari, sa bawat problema, sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Ito ang pamantayan ko. At dahil sa pamantayang ito, hindi ko makita ang ginagawa ng Diyos o nais gawin ng Diyos para sa sitwasyon ko, para sa pangyayaring ito sa buhay ko. Kung ano ang nais ng Diyos, hindi ko siya makita. Kung ano ang ginagawa ng Diyos, hindi ko makita. Bakit? Dahil ako ay nakapokus sa pamantayang meron ako, sa mga pansariling pamantayan na mayroon ako. Kaya ano ang dapat kong gawin? Dapat akong lumabas sa aking sariling pamantayan. Ito ang pinakaunang dapat gawin ng isang mananampalataya na naghahanda ng kanyang sisidlan na pwedeng gamitin ng Diyos, na gagamitin ng Diyos sa kanyang gawain. At pangalawa, ako ay dapat nakapokus kay Kristo. Marami tayong pinaglalaanan marami tayong pinupukusan na iba't ibang bagay na dapat ganito, dapat doon ako, dapat nandito ako. At kung titingnan natin, ang lahat ng ito ay nagdadala sa atin sa pagkabagabag, nagdadala sa atin sa pag-aalala, nagdadala sa atin sa walang kasagutan, nagdadala sa atin sa mga bagay na sa huli, nandoon pa rin ang problema at hindi tayo makawala o makaalis sa problemang iyon. Ngunit, kung naiintindihan natin na si Kristo ang tanging sagot sa lahat-lahat ng bagay, mahahanda ko ang aking sisidlan kung ang aking buhay ay nakapokus kay Kristo. At paano ito mangyayari? Kung ako ay tunay na nasa loob ng salita ng Diyos. Kung titingnan natin, paano ipinapahayag ng Diyos ang kapangyarihan ni Kristo sa ating buhay? Hindi sa pamamagitan ng iniisip ko
o hindi sa pamamagitan ng nararamdaman ko o hindi sa pamamagitan ng mga magandang nangyayari sa buhay ko, kundi sa pamamagitan ng kanyang salita, ipinapakita ng Diyos ang kapangyarihan ni Kristo na nasa buhay ko. At kung ang salitang ito ay tunay kong pinanghahawakan at pinapaniwalaan, tunay na makikita natin na ang gawa ng Diyos, ang siyang tunay na nangunguna at nagahari sa buhay ko. At yun ang pinakagusto nating mangyari sa buhay natin, di po ba? Na makita natin ang paggawa ng Diyos, pagkilos ng Diyos sa buhay natin. At pangatlo, dapat ako ay hindi nakagapos sa aking iniisip, sa aking mga problema, at sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay ko. Kung titingnan natin, ang aking iniisip, ang mga problemang nangyayari sa buhay ko, ang sitwasyon ng buhay ko, doon tayo lagi, sabi pa nga, nakukulong. Doon tayo palagi nagagapos. At tatawagin natin ang Diyos upang tayo ay magkaroon ng solusyon sa problema ko, sa iniisip ko, o sa sitwasyon ng aking buhay. Ngunit, kung titingnan natin mabuti, paano ako magiging handang sisidlan na gagamitin ng Diyos? Ito ay kung ako ay makawala sa pagkagapos ko sa aking iniisip, sa aking problema, sa aking sitwasyon. At kung babalikan natin ito ay lahat nakapaloob sa pagsamba. Lahat ng bagay na ito, kung titingnan natin ng simple, ito ay lahat bumabalik sa pagsamba. Ang buhay ko ba ay mayroong katagumpayan sa pagsamba o wala? Nasa dalawang bagay lamang. Ako ba ay mayroong tagumpay sa pagsamba o wala? Kung ako ay matagumpay sa pagsamba sa Diyos, ibig sabihin, ang buhay ko ay nasa loob ng salita ng Diyos. Kung ako ay nasa loob ng pagsamba, ibig sabihin, ang buhay ko ay nasa loob ng panalangin. At kung ako ay nasa loob ng pagsamba, ibig sabihin, ang buhay ko ay nasa loob ng gawain ng ibanghelismo. At kung ako ay tunay na mayroong tagumpay sa pagsamba, ako ay magiging handang sisidlan na gagamitin ng Diyos upang ihanda ang malawak na daan upang maraming tao ang makabalik sa Diyos. Nawa ay tunay nating intindihin ng kahit dahan-dahan ang pinapahayag na pangako ng Diyos sa mensahe natin ngayon. Pangalawa, ay dapat akong makatanggap ng espiritual na lakas. Kung titingnan natin ang buhay natin ngayon, anong kalakasan ba ang meron ako ngayon? Paano ko ba nagagawa ang mga bagay-bagay? Dahil sa lakas na meron ako? Dahil sa nag-i-ersisyo ako araw-araw? Dahil sa kumakain ako ng masusustansyang pagkain? Dahil meron akong positibong pag-iisip?
Ito ba ang nagiging dahilan ng lakas ko sa araw-araw? Kaya nagagawa ko ang mga bagay-bagay na dapat kong gawin? Kung titingnan natin, hindi masama ang bagay na ito. Ngunit, sa pangmatagalan, kung ang buhay natin ay nakapokus lamang sa pisikal na lakas, sa huli, kung titingnan natin ang kabuuan ng Biblia, lahat ng nakapokus sa pisikal na mga bagay lamang, ang katapusan ay laging kapahamakan. Ang katapusan ay laging walang sagot. Ang katapusan ay laging puno ng paghihirap. Bakit? Pagkat tayo ay mga espiritual na nilalang. Kung titingnan natin, babalikan natin ang unang parte ng Biblia. Tayo ay nilalang sa imahe ng Diyos. Ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos ay Kanyang binigay sa atin. At tayong lahat ay mga espiritual na nilalang at ang tunay na kailangan natin ay ang espiritual na lakas. At ang espiritual na lakas na ito ay saan natin mahahanap? Kung titingnan natin, ang espiritual na lakas na ito ay nasa loob ng pagsamba. Bakit inuulit ang salitang pagsamba? Dahil kung titingnan natin ang buhay ng isang mananampalataya, ang buhay ng isang Kristiyano, ang pagsamba, ang sabihin natin, ang pinaka mahalagang bagay na tunay na nagbibigay ng totoong lakas, totoong direksyon, totoong kahalagahan ng buhay na mayroon tayo. Kanina, may naibahagi yung ating pastor na movie, bagong palabas sa sinihan. At actually, ito ay tutunay na istorya. At ito ay palabas ngayon sa mga sinihan sa Korea. At ito ay patungkol sa mga tao na nasa North Korea. Actually, hindi ko pa siya napanood, pero sa kwento kanina ni Pastor, merong mga tao na gustong magbigay ng malaking pera sa North Korea. Ngunit, ang gusto nilang mangyari ay magtayo ng simbahan sa North Korea. So, ang nangyari, ang mga opisyales na nasa North Korea na sila ang nakatoka sa gawaing iyon, ang ginawa nila, sila ay nagpretend. Sila ay nagkunwari. Sila ay nagkunwari na mga Kristiyano, nagtayo ng simbahan, sila ay nagkunwaring mga Kristiyano, at anong ginawa nila? Sa loob ng simbahan, sila ay umawit ng kanta ng awit ng pagsamba, sila ay nanalangin, ginawa nila ang mga ginagawa sa loob ng simbahan. Ngunit ang mga taong ito ay hindi mananampalataya at wala silang kahit anong ideya tungkol sa pagsamba. Ano ang ginawa nila? Nanood sila ng mga videos ng mga nasa South Korea na mga simbahan. At ang mga napanood nila ay ginaya nila. Ginaya nila sa simbahan na tinayo nila sa North Korea at nagkunwari silang sumasamba. So kung merong dumadating na mga bisita, ng mga dayuhan na yung mga taong gusto magbigay ng malaking pera, pinapakita nila na sila ay sumasamba, kumakanta, sila ay nananalangin, sila ay umiiyak sa harap ng Diyos. Ngunit ang lahat ng iyon ay pagkukunwari. Maaari nating sabihin pagkukunwari pagkat ang mga taong ito ay walang ideya tungkol sa Diyos. Wala silang alam tungkol sa pagsamba. Ngunit sa paggawa nila ng bagay na iyon, ng paulit-ulit, ano ang nangyari sa kanila? Pinago ng Diyos ang puso ng mga taong iyon. At sinasabi na simula noon,
nagkaroon ng lakas ang mga underground churches ng mga simbahan na nasa North Korea. At alam naman natin na sa North Korea ay hindi nila hinahayaan ang mga simbahan. Ngunit, merong ganung simbahan na kahit sa umpisa, sila ay nagkukunwari, ngunit may ginawa ang Diyos sa buhay nila. Bakit? Sila ay nasa loob ng pagsamba. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang kumikilos sa loob ng pagsamba. Dapat tayong makatanggap ng espiritual na lakas. Sa umaga, dapat ako ay nasa salita ng Diyos. Sa paggising ko, dapat ang buhay ko ay tunay na nasa loob ng salita ng Diyos, sa loob ng tunay na pagsamba sa Diyos. Nawa ay tunay na matanggap natin ang espiritual na kalakasang ito sa loob ng salita ng Diyos. Pagkat walang ibang paraan para sa ating mananampalataya na tayo ay magkaroon ng tunay na buhay kung tayo ay nasa labas ng pagsamba. At kung titingnan natin, ang buhay na mayroong kahirapan, ang dahilan ng buhay na nahihirapan ay hindi dahil maraming mga bagay ang nagpapahirap sa iyo. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit ang buhay ay naghihirap, pagkat ang buhay ay walang espiritual na lakas. Walang espiritual na lakas. Dapat nating maintindihan na ano pa man ang mangyari, kahirapan, pagsubok, mga hindi magagandang pangyayari, kung tayo ay may espiritual na lakas, lahat iyon ay maiintindihan natin na itong lahat ay nasa dakilang plano ng Diyos. At pangatlo, ano ang misyon na mayroon ang buhay ko? Kung babalikan natin ang binasa natin kanina, nasa Isaiah 62:10. Sabi sa huling talata, sabi dito, maglagay kayo ng mga tanda upang malaman ng mga bansa. Maglagay ng mga tanda. Ano ang dapat kong gawin sa buhay ko ngayon? Saan ko ba dapat inilalaan ang buhay ko ngayon? Kung titingnan natin, kung ang buhay ko ay tunay na nasa loob ng pagsamba at natatanggap ko ang salita ng Diyos sa oras ng pagsamba at ang buhay ko ay nasa loob ng tunay na panalangin sa loob ng pagsamba, ngayon ang buhay ko ay gagamitin ng Diyos para sa pandaigdigang ebanghelisasyon. At dapat kong maintindihan na ito ang dakilang misyon ng aking buhay. Bakit kailangan kong maglagay ng mga tanda para sa mga nasyon? Bakit tayo naglalagay ng mga tanda? Upang hindi ang mga tao ay hindi mawala ng direksyon, di po ba? Kung meron tayong, for example, yung mga resort na nasa kaloob-looban sa Pilipinas,
May mga resort na nasa kaloob-looban ng mga gubat. May mga ganon. So sa harap pa lamang ng mga highway, ay naglalagay na ng mga tanda upang ang mga bisita na papasok ay masundan nila kung nasaan papunta ang mga nakatagong resort na iyon sa loob ng mga sa gitna ng mga kabundukan. Katulad ng buhay natin ngayon na nais gamitin ng Diyos upang mas maraming tao ang tunay na makabalik sa Kanya. Mas maraming tao sa buong daigdig, hindi lamang sa Pilipinas, ang makabalik sa Kanya, dapat na maging handa ang buhay ko sa misyon na gusto ng Diyos na magawa ko sa buhay na ito. Dapat akong maglagay ng mga tanda upang ang mga taong gustong bumalik ay tunay na magkaroon ng tamang direksyon kung paano sila dapat makabalik. Dapat ang aking buhay ay tunay na nasa paggabay ng banal na Espiritu. At ang paggabay ng banal na Espiritu, saan natin mahahanap? Sa loob ng pagsamba. Kung ako ay matagumpay sa pagsamba, tunay na matatanggap ko ang paggabay ng banal na Espiritu na siyang maghahanda ng malawak na daan para sa mga taong hinanda ng Diyos. At sa panghuli, sa konklusyon, basahin po natin ang nasa Isaiah 62, 8-9. Sinasabi dito na sumumpa si Yahweh at gagawin niya iyon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi na ibibigay ang inyong ani upang kainin ng mga kaaway. Hindi rin makakainom ang mga dayuhan sa alak na inyong pinaghirapan. Kayong nagpagod at nagpakahirap, nagtanim, nag-ani at siyang makikinabang at magpupuri kay Yahweh. Kayong nag-alaga at nagpakahirap sa mga ubasan, kayo ang iinom ng alak sa mga bulwagan ng aking templo. Amen. Ang pagpapala ng Diyos ay nasa kanyang mga manggagawa. Sa lahat ng mananampalataya na kanyang inihanda upang maghanda ng malawak na daan para sa atin ang lahat ng biyaya na galing sa Diyos. At paano, anong sabi ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, gagawin niya ang kanyang ipinangako. Dapat tunay na magkaroon tayo ng pananampalataya. Sa kadakilaan ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, at sa pagiging Diyos ng Diyos sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Panginoon, maraming salamat sa mensahe na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon, na ang iyong grasya ay tunay naming natanggap sa pamamagitan ng iyong salita. At ang buhay namin, paano ba namin tunay na mauumpisahan ang buhay namin sa taong ito ng 2026, Panginoon. Tunay na gabayan niyo po ang bawat isa sa amin na maialay namin ang aming buhay sa tunay na pagsamba na nagbibigay ng tunay na papuri sa iyong pangalan, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin na maintindihan namin, Panginoon, kung bakit ang bawat isa sa amin ay iyong tinawag, bakit ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay binigyan niyo po ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Kami po ay gabayan niyo po sa buong linggong ito at ang bawat nakikinig ngayon, Panginoon, ay pagpalain niyo po, Panginoon, na ang bawat isa ay tunay na manatili sa iyong salita at ang iyong salita ang maging tunay na unang prioridad ng aming mga buhay. Kayo po ang maghari sa aming buong buhay, sa aming mga pamilya, Panginoon, at tunay, Panginoon, na ipakita niyo po sa bawat isa sa amin ang kahalagahan ng
inihahanda mo pong gawain para sa mga Pilipino na narito sa Korea at para sa mga Pilipino na nasa Pilipinas ngayon, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Kayo po ang bigyan ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen.